Ang kwento ni Ang Tompi. kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Edsel. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong yun, pasikat pa lamang ang araw. Dinig na sa buong baryo ang tunog ng masong tumatama sa bakal. Mula ito sa isang pandayan na matatagpuan sa pinakadulo ng baryo. Nag-iisa sa kanilang bayan ang pagawaan ng sandatang yun. Pag-aari ng isang kilalang pamilya ng Panday. Ipinapasa ang kanilang kaalaman sa bawat henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Edsel, may ginagawa ka ba? Gusto ko sanang ipaayos ang talim nitong itak ko. Aksidente ko kasing naitaga sa kawayan. Haya na, nabungi. Naku naman Manong Norman, hindi mo iniingatan eh. Paano na lang kung wala na ako? Alam mo naman na nag-iisa lang yung pandaya namin sa lugar na to. Pasensya ka na Edsel. Pero sigurado naman mauuna ko sa iyong ibuburol. At pag dumating ang araw na yon, gusto kong ikaw ang mangalaga ng itak na ito. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan. Maraming taon ka pang magpapabalik-balik sa pandayan ko, Mang Norman. Siya nga pala, may trabaho ba si Lester bukas? Kakailanganin ko kasi ng katulong dito sa pandayan eh. Pwede mo ba siyang sabihan na pumunta rito? O sige, sasabihan ko. Pero teka, ano nga ba ang gagawin niyo bukas? May nagpapagawa ng 50 pirasong gulok. Kakailanganin ko lang ng tagasalang. Magtatabas din ako ng bakal. Alam mo naman kung gaano kahirap yung gawain yun, Manong. O sige, sasabihan ko na lang si Lester. Babalikan ko na lang din yung ipinapagawa ko sa'yo. Maraming salamat po, Manong. Ako nang bahala sa itak nyo. Si Edsel, ang binata na natitirang panday sa angkan. Bagaman may mga kapatid na lalaki, walang hilig ang mga ito sa ginagawa ng mga magulang. Tanging si Edsel lamang ang nagkaroon ng interes. Natuto mula sa itinuro ng kanyang ama. Hanggang sa dumating ang panahon na ito na ang nagmana. Kadalasang suki ng binata, mga sundalo o mga taong mahilig sa patalim. Karamihan sa mga ito, may mga kaya o hindi naman kaya mula sa ibang bansa. Kilala hindi lang sa kanilang bayan si Edsel, kundi maging sa mga karatig probinsya. May mga maharlikang taga-ibang bansa ding nagpapagawa sa kanya. Ngunit kadalasan, tinatanggihan niya ang mga ito. Matanong ko lang Edsel, bakit mo nga pala tinatanggihan yung mga mayayamang nagpapagawa ng kampilan sa'yo? Alam mo Lester, ang mga likha ko, hindi para sa mga taong ang akala mabibili ng salapi ang lahat. Alam mo Lester, ang mga sandatang gawa ng aming angkan may sariling kaluluwa at hindi ito magagamit ng maayos ng mga taong iba ang intensyon. Alam mo, parang ang tatay mo kung magsalita, Edsel. Yan din yung palagi niyang sinasabi, na ang mga gawa niyo may sariling kaluluwa. Pwede bang mangyari yun? Dahil yun naman talaga ang totoo. Ayon sa mga ninuno namin, ang mga sandatang gawa sa pandayang ito, nagkakaroon ng sariling buhay. Kung paanong nangyayari yun, hindi ko rin maintindihan. Sinimula ng mga ito ang paggawa ng 50 piraso ng gulok. Ayon sa nagpapagawa, gagamitin ang mga ito ng isang pangkat na nakikipaglaban para sa kalayaan.
Kaya nakiusap itong huwag ipagbigay alam ang kanyang pagkakakilanlan. Mga mandirigma, sila pala yung nagpagawa nito. Ano naman disenyong gagamitin mo? Sinuwak ang gagawin kong gulok, Lester. Matulis na may maikling talim sa itaas na bahagi ng dulo. Gamit panggapas ng damo ang sinuwak, kaya hindi mahahalata ang sino mang gagamit nito. Kaunting kaalaman, ang sinuwak ay ginamit ng mga katipunero noong panahon ng Rebolusyon. Gamit ito ng mga magsasaka, kaya naman hindi ipinagbabawal ng mga dayuhan. Malayang nadadala sa mga kabayanan kahit saan sila magpunta. Ito din ang naging susi sa tagumpay ng ating mga bayani ng unang panahon. Mabilis namang natapos na Edsel ang mga gulok. Kabisado na nito ang mga disenyo. Gayunpaman, inabot pa rin sila ng 2 araw kasama ang paggawa ng sisidlan. Kailan daw babalik yung mga nagpagawa nito? Hindi ko alam, pero isa sa mga araw na to, darating sila para kunin isa-isa ang mga sandata. Pansin mo, may sari-sariling simbolo ang bawat gulok. Isang marka para sa bawat nagmamay-ari. Habang nag-uusap ang dalawa, isang matandang lalaki ang pumasok sa pandayan. Nagtingin-tingin ng mga gawa ng binata. Mahusay ang pagkakagawa ng mga sinuwak na ito. Ipinagbibili mo ba ang ganitong uri ng gulok? Tanong na matanda. Naku Manong, hindi po eh. Pasensya na kasi may nagpagawa lang po sa akin ng mga yan. Kung gusto nyo, gagawan ko na lang ho kayo. Nako, hindi na iho. Aanhin ko naman yung gulok. Matanda na ako. At para sa akin, wala nang pakinabang ang mga ganyang gamit. Humahanga lang ako sa disenyong ginawa mo. Pasensya na din kung naabala ko ang inyong pag-uusap. Pero may nais lamang akong ibigay sa'yo. Heto, sana magamit mo ang kapiraso ng tinunaw na bakal mula sa bulkan. Nanlaki ang mga mata ni Edsel. Alam nitong bibihirang makakuha ng ganoong uri ng metal. Para sa mga kagaya niyang panday, mas mahalaga pa ito kesa sa ginto. Seryoso ka ho ba, Manong? Teka, maaari ko po bang malaman kung paano niyong nakuha ang bakal na ito? Dati akong minero, iho. Nagmimina kami noon sa paanan ng isang bulkan. Nang matamaan ito ng aking piko, pinatignan ko sa eksperto naming kasama at sinabi nilang bakal nga ito mula sa bulkan. Sinubukan din naming tunawin pero hindi kami nagtagumpay. Baka sakaling magawa mo itong tunawin at magamit sa kapaki-pakinabang na bagay. Hindi niyo po alam kung gaano ko katagal hinangad na magkaroon ng ganitong materyales. Maraming salamat po. Teka, ano nga po palang pangalan niyo? Tawagin mo na lang ako sa pangalang Marcelo. O siya, iiwanan ko na sa iyo ang bagay na yan. Magpapaalam na ako. Hindi na naitanong ni Edsel kung bakit ibinigay sa kanya ng matanda ang ganong kahalagang mineral. Hindi pa man nakakapagpahinga, inutusan ni Edsel si Lester na kargahan ng uling ang pugon. Ngayon mo na ba tutunawin yung bakal na yan? Paggabi na kaya, Edsel? Kung gusto mong magpahinga, walang problema, Lester. Tapos naman na yung gawain natin para sa araw na ito eh. Ako nang bahalang magpatuloy. Ang totoo, nagtataka din ako kung ano yung bakal na yan. At bakit gano'n na lang yung saya mo nang ibigay to sa'yo ng matanda? Naihanda ko na din yung tunawan, kaya pwede mo nang simulan yung pagtutunaw. Maraming salamat, Lester ha.
Pero sigurado ka bang tutulungan mo ko? Baka pagod ka na. Walang problema, Edsel. Kagaya nga ng sinabi ko, gusto ko ding makita kung ano yung maaari mong magawa mula sa bakal na yan. Inilagay ni Edsel sa baga ang tunawa ng bakal na naglalaman ng bagay na ibinigay ng matanda. Tumataas ang init ng pugon sa buong paligid, kaya basang-basa ng pawis ang dalawa. Nagpalitan din ang mga ito sa pagbabantay para masiguradong tuloy-tuloy ang init na inilalabas ng pugon. 4 na oras nang nakasalang ang tunawan, ngunit hindi pa din nagbabago ang hugis ng bakal. Hanggang sa inabot na sila na madaling araw, nanatili pa ding matigas ang material. Mukhang walang pag-asang matunaw ang bakal na ito. Kulang ang baga ng uling. Dadagdagan na sana nito ng uling ang pugon, ngunit dali-dali itong pinigilan ni Lester. Sandali lang, Edsel. Tignan mong maigi. Wika ni Lester habang nakaturo sa tunawa ng bakal. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakita nitong unti-unti nang nagiging likido ang matigas na material. Nagawa nating tunawin ang bakal mula sa bulkan. Magaling, Lester! Mabilis nitong kinuha ang tunawa ng bakal. Ibinuhos ang laman nito sa isang hulmahan. Ay, salamat. Natunaw din sa wakas. Pero naubos yata yung mga inimbak niyong uling, Edsel. Walang problema yan. Nagawa naman nating tunawin yung bagay na to eh. O siya, magpahinga na muna tayo. At bukas na natin pag-iisipan ang maaaring magawa mula sa bagay na yan. Umaga na nang makatulog ang binata. Nagising ito bandang tanghalian. Matapos kumain, pumunta na ito sa pandayan upang simulan ang pagpapanday sa tinunaw na bakal mula sa bulkan. Sa pagkakataong yun, mag-isa ang binatang gumagawa. Nagtataka ito dahil kahit anong gawin niyang paghampas sa nagbabagang bakal, hindi ito nagbabago ng anyo. Habang nagtatrabaho, dumating ang 2 kalalakihan. May daladalang sulat ang mga ito. Iniabot sa binata at napag-alaman na ang mga bisita, 2 sa 50 kataong nagpagawa ng gulo. Maraming salamat sa pagtitiwala. Heto ang inyong mga gulo. Maraming salamat, kaibigan. Malaking tulong ang sandatang ito para maipagpatuloy ang aming pakikibaka. Walang anuman. Ginawa ko lang ang trabaho ko. At kagaya ng ipinangako ko sa nagpagawa nito, mananatiling lihim ang inyong mga pagkatao. Matapos yan, inihagis nito sa apoy ang sulat na iniabot ng mga kalalakihan. Mamayang gabi magdadatingan ang iba naming kasama upang kunin ang kanilang mga sandata. Sa muli, maraming salamat. Hindi na kami magtatagal pa. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Habang naglalakad palayo, may kakaibang napansin ang binata. Kaya muli niyang tinawag ang mga ito. Sandali lang, kaibigan. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Uminto ang lalaki. Nagsulat sa lupa. Matapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Pinuntahan ni Edsel at tinignan kung ano ang isinulat nito. Ikinagagala kitang makilala, Manuel. Mahinang wika ng binata. Alam niyang hindi maaaring madinig ng kahit na sino ang tungkol sa pagkakakilanlan ng mga nagpagawa ng sandata. Kaya nauunawaan nito kung bakit isinulat ni Manuel ang pangalan sa lupa. Binura ito ng binata at muling bumalik sa pagtatrabaho.
Isinalang nito sa pugon ang bakal at nang magbaga na, paulit-ulit itong hinampas. Inabot ng hating gabi ang binata, ngunit wala pa ring pagbabago. Kaya naman nagpasya na itong magpahinga. Nakaupo ang binata sa isang sulok habang pinagmamasdan ang bakal na ibinigay sa kanya ng matanda. Anong uri ka ba ng material? Bakit ayaw mong sumunod sa hampas ng martilyo ko? Tanong ng binata. Lingid sa kanyang kaalaman, may mga taong nakatayo sa pinto ng pandayan. Mawalang galang na. Pasensya ko na istorbo ko yung pakikipag-usap mo sa kung ano mang nandyan sa loob ng pandayan, no? Pero naparito kami para kunin yung pinagawa naming gulok. Nagulat si Edsel. Dali-daling tumayo. Kanino pa ba kayo dyan? Di naman. Sapat lang para madinig yung pakikipag-usap mo sa mga gamit. Eto, pinapaabot ni Supremo. Kasama ka sa 50 katao. Napakabata mo pa. Bakit mo napiling sumama sa revolusyon? Wala ka na ron. Ibigay mo na lang sa akin kung ano yung pinapagawa sa'yo. Kung sabagay, pasensya na kung marami akong tanong. Sandali lang at hahanapin ko ang sandata ninyo. Pakibilisan. Kailangan naming maabutan si Manong Manuel. Eto, kunin niyo ang sandata. Salamat sa... Hindi na naituloy ni Edsel ang sasabihin dahil mabilis nang umalis ang dalawa. Ay nako, mga bata nga naman sa panahong ito. Masyadong mapusok. Padalos-dalos sa mga desisyon. Naku naman, hindi pa pala ako pwedeng matulog. Muli itong naupo sa isang sulok. Hindi na malayang nakaidlip. Nagising ito nang madinig ang boses ni Lester. Edsel, gumising ka Edsel. Hoy, gumising ka. May mga paparating na armadong kalalakihan. Hinahanap nila yung nag-iisang panday ng baryo. Upungas-pungas pang tumayo si Edsel at nagsalita. Baka naman may papagawa lang. Paano naman nila nalaman? Hindi ako sigurado kung yan nga yung pakay nila sa'yo. Pero isang bagay lang yung sigurado ko. Mapanganib sila. Kaya ano man ang mangyari, huwag kang gagawa ng bagay na ikagagalit ng mga yun. Medyo may kaduwagan ang binatang si Lester. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan. May iba itong katauhan. Tanging si Edsel lamang ang nakakaalam. Naku Lester, umiral na naman yung karuwagan mo. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Teka, anong oras na ba? Oras na para ayusin mo yung sarili mo. Dahil ayan na yung sinasabi kong mga kalalakihan. Wika ni Lester, sabay turo sa mga lalaking papasok ng bakuran. Magandang umaga sa inyo. Ano ang maitutulong ko? Ako si Commander Leo, pinuno ng pangkat mula sa Kapuluan. Ikaw ba ang sinasabi nilang panday na gumagawa ng mga sandatang ito? Wika ng lalaki, habang ipinapakita ang hawak na sandata. Nanlaki ang mga mata ni Edsel dahil ang gulok na yun, pag-aari mismo ni Manuel. Ako nga ang may gawa ng itak na yan. Pero hindi ko alam kung sino ang may-ari. Bakit naman ninyo naitanong? Tanong ni Edsel. Pinili nitong magmaang-maangan para hindi malaman ng pangkat na nanggaling sa lugar ang kasapi ng revolusyonaryo. Kung ganun, nanggaling na sila rito. Sabihin mo sa amin kung saan sila nagpunta. Kung ayaw mong wasakin namin ng lugar na ito. Napangiti si Edsel sa sinabi ng lalaki.
Naglakad ito papasok ng pandayan. Dinampot ang maliit na martilyong nakapatong sa mesa. Alam mo, wala pang taong nangahas na takutin ako sa sariling bakuran ko. Ikaw pa lang ang kauna-unahang gumawa nun. Hindi rin ikaw ang kauna-unahang taong papatayin ko kung sakaling magkamali ka ng sagot. Ngayon, sabihin mo sa amin kung saang direksyong nagpunta ang mga taong nagpagawa nito sa'yo. Paano kung ayoko? Isa pa, hindi ko kilala ang mga taong sinasabi mo. Marami ang nagpupunta rito at nagpapagawa ng ganyang mga sandata. Kaya hindi ko alam kung sino sa kanila ang tinutukoy mo. Dahil sa mga sagot ni Edsel, lalong tumindi ang galit ng lalaki. Bumunot ito ng patalim. Tinutukan sa leeg si Lester. Ganito na lang, isang maling sagot. Lalaslasing ko na ang leeg ng kasama mo. Nagulat ito dahil biglang tumawa ng malakas si Lester. Sa palagay mo, matitinag si Edsel sa mga taktika mo? Ibahin mo ang taong yan. Sinasabi ko sa'yo, pagsisisihan mo yung pagpunta mo rito. Tumahimik ka kung ayaw mong gilitang kita ng leeg. O sige nga. Napangiti si Edsel sa ginagawa ni Lester. Lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan na may tangang bertud ang binatang katuwang ni Edsel. Naupo ang binata habang pinagmamasdan si Lester at ang mga kalalakihan. Muling ibinaling ng lalaki ang atensyon sa kanya. Isang beses pa akong magtatanong at kapag hindi ko nagustuhan ang iyong sagot, pasensyahan tayo. Saan nagpunta ang mga kalalakihang nagpagawa sa iyo ng sandatang ito? Alam mo, Tatang, may pagkamakulit ka din no? Sinabi na ngang... Hindi na ituloy ni Lester ang sasabihin dahil ginilit ng lalaki ang leeg nito. Napahawak si Lester sa leeg. Napaluhod. Nakangiti ng nakakaloko ang lalaki habang nakatitig kay Edsel na nooy kalmado pa din. Ano? Magmamatigas ka pa din ba? Akala mo siguro nakikipaglukuhan ako sa'yo. Ngayon kung gusto mong manatiling buhay, sabihin mo kung nasan ang mga kasamahan ng taong nagpagawa nito. Muling wika ng lalaki, sabay bunot ng baril. Itinutok ito sa binata. Nakangiti lamang si Edsel. Inginuso nito si Lester na nooy tawa ng tawa. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Dahil nang tignan niya ito, walang natamong sugat ang binata. Nakalimutan kong sabihin sa inyo, ang kasama kong yan may taglay na bertud ng bayawak. Nagsayang ka lang ng lakas ng laslasin mo ang leeg niya. Wika ni Edsel. Tumayo si Lester. Dinampot ang isa sa mga gawang gulok. Lumapit sa nooy nakatulalang lalaki. Alam mo, gustong gusto kong subukan yung gawa ni Edsel. Pero wala akong pwedeng tagain. Ayaw niyang subukan ko ito sa mga puno ng saging sa labas Dahil sayang nga naman. Pero mabuti na lang at dumating kayo. Dahil sa wakas, maaari ko nang subukan yung gawa ng kaibigan ko. Edsel, maaari ko bang tadtarin yung mga taong to? Gamit yung gawa mong gulok? Ikaw ang bahala. Basta ligpitin mo lang yung mga kalat pagkatapos Hindi na makagalaw sa kinatatayuan ang mga lalaki. Nanginginig ang tuhod nito habang patuloy na nakatutok ang baril sa binata. Binunot ni Lester ang gulok mula sa sisidlan.
Walang pagdadalawang isip na tinagpas ang braso ng lalaki. Halos hindi nito naramdaman ang pagdaan ng talim sa laman. Napasigaw na lamang ito nang biglang mahulog ang braso. Dahil sa ingay, isa-isang nagsipasok ang mga kasamahan ng lalaki. Nagulat nang makitang nakaluhod na sa lupa ang pinuno, habang pilit pinipigilan ang pagdurugo mula sa putol na kamay. Binalaan na kita, kaibigan. Huwag mo kaming tatakutin sa sarili naming teritoryo. Sige na, Lester. Iligpit mo na ang mga yan. Dahil sa takot, isa-isang nagsipulasan ang mga kasamahan ng lalaki. Naiwan itong mag-isa. Ano kaya yung magandang gawin sa'yo? Ay nako, Lester. Huwag mo nang paglaruan pa yung isang yan. Kung papatayin mo, patayin mo na. Tutal wala namang pakinabang yung mga kagaya niya eh. Naglakad paikot si Lester sa mga nakaluhod na lalaki, habang pinapahid sa katawan nito ang dugong mula sa talim ng gulok. Balita ko, talama kayo sa pagpapahirap sa mga baryong pinapasok nyo ah. Ano kaya sa tingin mo yung nararamdaman nila? Alam mo, gustong gusto kong maranasan yun. Ikaw ba? Gusto mo ding maramdaman yung takot na nararamdaman nila? Sabay hiwas sa likod ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit. Nagmamakaawang itigil na ni Lester ang ginagawa. Pakiusap, pigilan mo ang taong ito. Ayoko pang mamatay. Pasensya na. Pangako, hindi na ako ulit babalik pa rito. Nakatitig ito kay Edsel, ngunit walang reaksyon ng binata. Hinawakan ni Lester ang buhok nito. Hinila patalikod. Idinantay ang patalim sa leeg nito sabay gilid. Bumulwak ang napakasaganang dugo mula sa sugat at kumalat ito sa buong paligid. Nangisay ang katawan ng lalaki hanggang sa tuluyang mamatay. Naku naman, Lester, bakit dito mo pa ginilitan yung taong yan? Tignan mo tuloy yung nangyari. Nagkalat ang dugo sa sahig. Naku, linisin mo yan ha. Tinapik nito ang braso ni Lester. Bigla namang nagbago ang ekspresyon sa mukha ng binata. Pasensya ka na, Manong. Ako na pong bahala dyan. Magpahinga na muna kayo. Paano yung mga kasama niya? Huwag mo nang alalahanin yung mga yun. Mga baguhan sila. At siguradong sa nangyari, hindi na yun babalik. Hinila nito ang katawan ng lalaki. Hindi sinasadyang dumating ang lalaking nagpagawa sa kanila ng 50 gulok. Mahabaging langit, ano namang nangyari sa taong yan? O Mang Andres, ikaw pala. Maligayang pagbabalik. Pasensya ka na at nadatnan mo ang ganitong tanawin. Teka, kilala ko yung taong yan ah. Si Commander Leo. Siya ang pinuno ng mga tulisang mula sa pulo ng Borneo. Paano silang napunta rito? Mukhang napatay nila si Manuel, isa sa mga kasamahan niyo. Nagpunta sila rito at nagtatanong tungkol sa kanila. Sa kasamaang palad, nag-init ang ulo nitong kasama ko at pinaglaruan yung katawan niya. Kasalanan din naman kasi nito. Masyadong matapang kaya ayan. Hindi mo alam kung gaano kalaking tinik ang natanggal sa dibdib ko. Isa si Leo sa mga kinakatakutan naming kalaban. Mabuti at kayo na mismo ang nakapatay sa kanya. Hanggang sa napansin ni Mang Andres ang bakal na nakapatong sa lamesa. Aba, may bago ka na namang proyekto ano? Pero mukhang hindi mo pa nasisimulan. Dinampot nito ang bakal. Inusisa. Nasimulan ko na po pero parang wala naman akong mararating
Ni hindi nga to gumalaw nung hinataw ko. Inabot lang ako ng madaling araw pero wala pa ring nangyayari. Pero nagawa mong tunawin. Alam mo ba ang mga bakal mula sa bulkan? Purong materyal. Sinasabing may sarili itong enerhiya. Mahirap pasunurin ang mga ganitong uri ng bakal. Kung pakikinggan mo ang sinasabi ko, parang opinyon ng eksperto ano. Pero ang totoo, Edsel, nadinig ko lang din ang mga yan sa isang lalaking nagngangalang Marcelo. Nagulat si Edsel. Kilala nito ang matandang nagbigay sa kanya ng bakal. Teka, paano mo nakilala si Mang Marcelo? Kilala mo rin pala ang matandang yon. Dati siyang minero. Siya ang nagpupondo ng mga bakal na ginagamit namin noon sa paggawa ng mga kagamitan sa pakikipaglaban. Nagulat na lamang kami isang araw nang bigla siyang nawala. Minsan ko lang din nakausap yung matandang yun eh. Nung iniwan niya sa akin yung bakal na yan, hindi ako sigurado kung ano talaga yung dahilan niya. Pero may kung ano lang po sa akin na nagtulak na pandayin ito. At ano naman ang bagay na yon? Hindi ko nga rin maipaliwanag, Manong eh. Sabihin mo kung paano mong natunaw ang bakal na ito. Sa pamamagitan ng mahigit 10 sako ng uling at determinasyong maihulma ito at gawing kapaki-pakinabang. Sa palagay ko nasagot mo na ang katanungan. Kung ano ang kalalabasan ng kaperasong bakal na yan. Tandaan mo, Edsel, bakal lang ang kinakalawag at hindi ang utak at damdamin. Sige na, mauuna na ako. Dadalhin ko na pala ang mga natitirang gulok. Naging palaisipan ito kay Edsel. Kaya naman buong araw, nagmuni-muni ang binata. Edsel, kape ka muna. Mukhang malalim yung iniisip mo ah. Huwag kang mag-alala. Mahal ka nun. Ikaw talaga, Lester. Puro ka kalokohan eh. Wala akong iniisip kundi ang tungkol sa bakal na yan. May sinabi sa akin si Mang Andres. Bakal lang ang kinakalawang, hindi ang utak at damdamin. Ano sa tingin mo yung ibig sabihin nun? Malalim nga. Ano ba yan? Pati tuloy ako napaisip ng malalim. Pero ang pagkakaunawa ko sa sinabi niya, hindi dapat puro lakas ang gamitin sa paggawa. Haluan mo din ang damdamin. Kumbaga, lagyan mo ng buhay yung bawat... Hindi na naituloy ni Lester ang sasabihin dahil inawat na ito ni Edsel. Sandali lang, Lester. Lagyan ng buhay. Parang alam ko na ang gagawin. Dali-daling tumayo si Lester. Nagkarga ng uling sa pugon habang pinagbabagay ito. Pumasok ito ng silid ng yumaong ama. Kinuha ang mga lumang aklat na naglalaman ng mga kaalaman sa paglikha ng mga sandata. Nang magbaga na ang uling, isinalang nito ang bakal. Binasa nito ang ilan sa mga makalumang pamamaraan ng paggawa ng sandata. Nakita ng binata ang larawan ng isang kris. Sa ilalim nito, nakasulat ang kasaysayan ng sandata, kung sino ang lumikha, at dahilan kung bakit ito ginawa at kung para kanino. Yan ang kris ni Sultan Kudarat. Ginawa ng isa sa pinakamahusay na panday. Sinasabing binasbasa ng diwata ang talim ng sandatang yan at ang kaluluwa ng panday na gumawa. Sumanib sa sandata, dahilan para magkaroon ito ng sariling buhay. Napalingon si Edsel kay Lester. Nagulat ito na may kaalaman din pala ito sa kasaysayan. Teka, ang akala ko ba wala kang alam sa pagpapanday? Bakit alam mo yung kasaysayan nito? Alam mo namang nag-aaral ako ng lihim na karunungan. Natural,
Alam ko yung mga ganitong uri ng kwento. Isa pa, palagi din itong nababanggit sa akin ni tatay. Baka nakalimutan mong mahilig mangolekta ng mga antigong sandata yung matandang yun. Teka Lester, maaari mo bang sunduin yung tatay mo? May itatanong lang ako at sabihin mo na ding naayos ko na yung itak niya. Dali-dali namang umalis si Lester upang sunduin ng ama. Hindi namang kalayuan ang tahanan nito. Mabilis lamang din silang nakabalik. Nandito na pala si tatay. Nakasunod lang siya sa akin eh. Sinusumpong kasi ng rayuma niya. Pero nang madinig na tapos mo nang magawa yung itak niya, ayun, parang nabuhayan ng katawang lupa. Natawa na lamang si Edsel. Maya-maya pa, pumasok na ng pandayan si Mang Norman. Pasensya ka na kung natagalan ako. Ang sabi ni Lester, may mahalagang bagay kang gustong itanong. Oo, Mang Norman. At sa palagay ko, masasagot mo ito. Tungkol sa Kristi Sultan Kudarat. Naikwento na sa akin ni Lester ang ilang bahagi. Pero ang gusto kong malaman, kung paanong sumanib ang kaluluwa ng panday na gumawa sa mismong sandata. Yun ba? Alamat lang din naman ang nalalaman ko. Pero baka sakaling makatulong. Ang Kris, isang uri ng sandatang sumasagisag sa kanyang pamumuno. Gawa ito sa bakal na nagmula sa bulkan. Sinasabing inabot ng 5 taon bago ito tuluyang nabuo. Hindi nakapagtataka dahil ilang araw ko na ding sinusubukang pormahin ang bakal na yan pero walang nangyayari. Sinasabi mo ba na ang bakal na yan mula sa bulkan? Saan ang galing yan, Edsel? Ibinigay ho ng matandang nagngangalang Marcelo. Hindi ko din alam yung dahilan pero matagal ko nang hinahangad na gumawa ng sandata mula sa ganitong uri ng material. Ganun ba? Makinig kang mabuti. Ang bakal na nagmula sa bulkan, isang uri ng mutya. Kilala din ito sa tawag na hiyas ng bulkan. Isang matigas na bakal na namuo sa mahabang panahon dahil sa sobrang init at biglang paglamig. Sinasabing walang sino man ang nakapagporma nito sa isang sandata, maliban na lang sa panday ni Sultan Kudarat kung saan nagmula ang iyong mga ninuno. Wala pong nabanggit sa akin sina lolo at tatay tungkol dyan. Pero sige Manong, makikinig po ako. Ang iyong mga ninuno, kilala noon pa man bilang mahuhusay na panday. Walang sino man ang nakapantay sa kanilang kahusayan, maging ang bathalang si Mapulon. Napilitang bitawan ang kanyang titulo bilang bathalang panday nang makita nito ang ginawang kampilan ng isa sa iyong mga ninuno. Alamat lamang din naman yan, kaya walang kaso kung hindi ka maniniwala. Alam ko po Manong, huwag niyo na po kasi akong bitinin. Ituloy niyo na po yung kwento niyo. Ayon sa matanda, maraming sandata ang nagawa ng mga ninuno ni Edsel. Sa bawat henerasyon ng mga ito, isang panday ang nag-aalay ng buhay para sa isang sandata. Ayon din sa mga nadinig ko, ang sandatang gagawin mula sa bakal ng bulkan, nag-aantay ng tamang panahon. Nabubuo lamang ang isang sandata mula rito kapag iniadyana ng tadhana. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi nagbabago yung forma ng bakal na yan. Oo, nagawa ko siyang tunawin, pero hanggang doon lang yun. Siguro nga totoo yung alamat Manong. Aantayin ko na lang na dumating ang pagkakataong yon. Matapos ang pag-uusap, inihinto ng binata ang paggawa. Inilagay nito sa isang sulok ang bakal. Itinuon ang pansin sa ibang gawain. Ilang buwan ang nakalipas. Wala namang kakaibang nangyari. Nagpatuloy lamang si Edsel sa pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa isang hapon,
Nagulat ito nang may biglang kumalabog sa labas ng pandayan. Pinuntahan ito ng binata para silipin at nanlaki ang mga mata nang makita ang isang sugatang binata. Tulungan mo ako. Pakiusap. Tulungan mo. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil nawalan na ito ng malay. Dali-dali itong binuhat ni Edsel. Dinala sa loob ng tahanan upang gamutin. Napagtanto nitong masyadong malalim ang sugat. Kaya nagpatawag ito ng tulong mula sa baryo. Matapos gamutin, hinayaan ni Edsel na makapagpahinga ang binata. Ano sa tingin mo yun nangyari sa isang yan? Bakit tad-tad ng sugat yung katawan? Ayon sa manggagamot, itak ang ginamit sa kanya. Matalas sa sandata. Maswerte na lang at nakaligtas pa siya sa nangyaring pag-atake. Ngayon, ang kailangan na lamang nating gawin, antayin siyang magising. Inabot ng halos 1 linggo, ngunit hindi pa din nagkakamalay ang binata. Gumaling na din ang karamihan sa mga sugat, kaya nagpa siya silang patignang muli sa manggagamot. Ayon sa pagsusuri, may malakas na lasong kumalat sa katawan. Kailangan itong malunasan dahil kung hindi, tuluyan na lamang itong mamamatay. Mabuti na lamang at may nalalaman sa lason ang manggagamot. Nagawa nitong tanggalin ang lason sa dugo at ilang araw lang ang nakalipas. Matapos ang gamutan ay nagising na ito. Salamat sa Diyos at nagising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi mo na dapat itanong yan. Alam mong sugatan ako at nanghihina eh. Hoy. Wala ka sa lugar para mag-angas ha. Pasalamat ka nga, tinulungan pa kita. Eh di hindi mo na sana ako tinulungan. Kung yan lang din ang sasabi. Natigilan ito sa pagsasalita nang maramdaman ang patalim sa leeg. Sumagot ka nga ng maayos kapag kinakausap ka. Ikaw na nga tong tinulungan. Ang lakas pa ng loob mong mag-asta ng ganyan. Ibaba mo yan, Lester. Hindi dapat ganyan ang pagtrato sa mga panauhin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Nakita lang kitang nakahandusay sa labas ng pandayan. Kaya kita tinulungan. Pasensya na. Masyadong maraming nangyari. Nauubos sa mga kasamahan ko. Pati si Manong Manuel. Pinatay nila. Nanlaki ang mga mata ni Edsel nang madinig ang sinabi nito. Teka, kaano-ano mo ang taong yun? Nakakatandang kapatid ko. Pinatay nila si Manong Manuel. Kaya tinugis namin ang mga taong responsable. Sa kasamaang palad, kami ang napuruhan. Naubos ang mga kasama ko at mag-isa lang ako nakaligtas. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa kapatid mo. Maaari ko bang malaman kung anong pangalan mo? Ako nga pala si Diego. Pasensya na sa abala. Kailangan ko nung umalis para malaman ng iba kong kasama ang nangyari. Pasensya na, pero hindi kita pwedeng payagang makaalis. Nasa panganib ang buhay mo at siguradong marami ang naghahabol sa'yo. Dumito ka muna, magpagaling at pag-isipan ang susunod mong gagawin. Sa takot kay Lester, ni hindi ito lumabas ng silid. Pumayag ding manatili dahil napagtantong mapanganib sa oras na matuntun siya ng mga kalaban. Isang hapon, habang abala sa paggawa ang dalawa, nag-ikot sa paligid si Diego. Nakarating ito sa pandayan at pinanood sina Lester at Edsel. Naaliw ang binata sa ginagawa nila, kaya naisipang pumasok at maupo sa sulok. Oh, mabuti naman at naisipan mong lumabas. Mabuti yan, para kahit papano, mabanat ang mga buto mo. Nakakabagot sa loob ng kwarto, kaya lumabas muna ako at naghanap ng gagawin. Kaso, punong-puno ng tubig yung mga tapayan
At marami ka ding kahoy na sinibak. Kaya naisip ko na magwalis na lang sa bakuran. Kaso lang, wala ka naman palang walis. Hindi uso ang walis dito. Kusang nabubulok ang mga dahon. Isa pa, wawalisan mo yan. Mamaya magbabagsakan na naman. Kaya hayaan mo lang. Kung gusto mo halika, tuturuan kitang magpanday. Lester, pwede mo bang kunin yung mga sako ng uling sa kabilang kubo? Mukhang kukulangin na tayo Tumayo si Diego at nagpresenta. Ako na ang kukuha. Alam ko kung saan yun nakalagay. Nadaanan ko kanina. Napangiti naman si Lester at sinabing, Takot yata sa akin yun, Edsel. Parang ilag na ilag siya pag nandito ako. Loko ka Tutukan mo ba naman ng patalim sa leeg? Sinong hindi matatakot? Ikaw talaga, Lester. Bilisan mo na nga dyan. Marami pa tayong gagawin. Maya-maya bumalik na si Diego. Bit-bit ang sako ng uling. Nakailang balik din ito dahil medyo malalaki ang mga sakong yun. Dagdag pang siksik dahil gawa sa bao ng niyog ang mga uling. Hindi nagsasalita si Diego, ngunit patuloy lamang itong nanonood sa ginagawa ng dalawa. Araw-araw itong nasa pandayan. Pinagmamasdan sina Edsel habang nagtatrabaho. Minsan nahuhuli ni Lester na umiiyak ito. Nauunawaan naman nila ang kalagayan ng binata, kaya hinayaan na lamang nila ito. Hanggang sa isang araw, umalis si Lester para maghatid ng mga ipinagawang itak. Walang katuwang si Edsel. Nakita ni Diego nahihirapan ito sa pagpanday sa bakal na pinupukpok. Manong, ako na po yung hahawak niyan. Wika ng binata. Iniabot ni Edsel ang panghawak sa bakal. Sigurado ka? O eto, hawakan mo ng mabuti ha. Pag sinabi kong pihit, pihitin mo kagad. Maliwanag po, Manong. Mabilis na natuto ang binata sa mga itinuro ni Edsel. Hanggang sa silang dalawa na ni Lester ang tumutulong sa panday. Unti-unting nagbabago ang ugali ni Diego. Mula sa pagiging maangas, dahan-dahan itong naging maamo at nagagawa na ding makipag-usap sa dalawa. Aba, mabilis nating natapos ang gawain. Parang gusto ko tuloy uminom ng masarap na lambanog. Ako din Sandali lang, bibili ako sa kabisera. Kinuha naman ni Edsel ang pagkakataong yun para kausapin ng masinsinan si Diego. Nasorpresa ang binata. Lubusan ang nagbago ang ugali nito. Walang pagdadalawang isip na isinalaysay ang lahat ng nangyari. Ayon dito, sumali sila ni Manuel sa revolusyon upang ipaghiganti ang kamatayan ng mga magulang sa kamay ng mga mapang-aping pinuno ng bayan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kanilang balak na ikinasawi ni Manuel. Minsan ko nang nakita at nakausap ang kapatid mo. Masasabi kong mabuti siyang tao. Kung natatandaan mo, nanggaling na din ako sa lugar na ito. Hindi din naging maganda yung asal ko. Pasensya na kayo Alam ko, nakilala na kagad kita Simula pa lang dahil dyan sa gulok na ginawa ko. At wala ka nang dapat alalahanin. Napatay na ni Lester ang taong pumaslang sa kanya. Nagulat si Diego. Hindi nito akalaing magagawang pumatay ni Lester. Si Lester? Paano niyang nagawa yun? Kung titignan mo, parang hindi nga siya makakilos na maayos. Huwag mong mamaliitin si Lester, Diego. Sa mga susunod na araw, makikilala mo siya ng gusto. Maya-maya pa, dumating si Lester. Bit-bit ang 2 galon ng lambanog. Oh, bagong hango ang mga yan Kaya medyo mainit-init pa at matamis.
Kaya dahan-dahan lang kayo. Lalo ka na, Diego. Baka panibago ka. Ang totoo, hindi nga po ako umiinom. Pero bilang pasasalamat sa tulong nyo, sasamahan ko po kayong dalawa. Siya nga po pala, Manong Lester. Maraming salamat po sa pagbibigay hustisya kay Manong Manuel. Anong pinagsasasabi nito? Nabagok din ba yung ulo mo? Kung naaalala mo yung ginilitan mo ng leeg, yun mismo ang taong pumatay kay Manuel na nakakatandang kapatid pala nitong si Diego. Ah, naaalala ko na. Jesus, wala yun. Pasaway din kasi. Kaya yun, pinagpahinga ko na ng tuluyan. Kaya nga po, nagpapasalamat ako ng lubusan. Alam kong kahit papano, matatahimik na yung kaluluwa ng kapatid ko. Tara, simulan na natin yung inuman. Nang mga sandaling yun, tuluyang lumantad ang totoong ugali ng binata. Isa itong masiyahin at palatawa. Bagay na pinanghihinayangan ni Edsel. Alam mo, Diego, sa totoo lang, nanghihinayang ako sa'yo. Dahil sa murang edad, sinayang mo ang buhay sa paghahanap ng katarungan na sana ginamit mo ito para mas mapabuti ang kinabukasan mo. Wala na po akong magagawa doon, Manong. Napasok na ako sa magulong mundo ng pakikibakay. Wala na pong atrasan. Matanong nga kita, Diego. Ano bang pangarap mo? Napangiti si Diego. Pangarap? Sa totoo lang, Manong, iisa lang naman ang gusto kong marating. Kapayapaan. At sa oras na mangyari yun, gusto kong magkaroon ng sariling lupain. Magpapatayo ako ng maliit na bahay, magtatanim, yun lang po. Kaso sa panahong to, mukhang imposibleng mangyari yung ganun eh. Naantig si Edsel sa sinabi nito. Walang imposible sa mga gusto nating mangyari, Diego. Kailangan lang nating kumilos para maisakatuparan ito. Huwag kang mag-alala. Matatapos din ang lahat ng kaguluhan at magkakaroon ng kapayapaan. Nagpatuloy na sa pag-iinuman ang mga ito hanggang sa makatulog sa sobrang kalasingan. Kinabukasan, maaga pang nagising si Edsel dahil hindi nito nagawang linisin ang kanyang pandayan. Habang nagwawalis ng alikabok, napansin nito ang bakal na isinuksok sa isang tabi. Matagal na panahon din kitang hindi ginalaw. Hinawakan nito ang bakal. Muling bumalik sa isipan ang sinabi ni Diego. Mukhang alam ko na ang itatawag sa'yo. Kapayapaan. Kinaragahan ng uling ang pugon. Sinimulan ang pagpapabaga ng bakal. Samantalang si Lester naman, nagulat sa kinahihigaan nang madinig ang tunog ng pinupukpok na bakal. Pambihira naman. Grabe ka naman. Linggong-linggo nagtatrabaho ka. Mapuntahan nga. Naglakad si Lester papunta sa pandayan. Nakita nito si Edsel, pawis na pawis, habang may kung anong hinahataw ng paulit-ulit. Pambihira ka naman talaga, pare. Linggo eh. Teka, hindi ba yan yung bakal mula sa bulkan? Oo, Lester. Tignan mo, nagawa ko na siyang pormahan. Aba, ayos din. Ano namang itatawag mo dyan? Kapayapaan. Nagulat ang dalawa. Biglang sumulpot ang binata sa pinto. Teka, kanina ka pa ba dyan? Nadinig mo ba ang lahat ng sinabi ko? Hindi, Manong. Napanaginipan ko na po yung tagpong to. Noon pa man. Kaso sa panaginip ko, hindi malinaw yung mga mukha nyo eh. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang lahat. Kayo po yung panday na nasa panaginip ko. Ang gumawa ng sandata na nagngangalang kapayapaan. Nagulat si Edsel sa sinabi ng binata. Saka pa lamang nito na pagtanto
na magkaugnay ang kapalaran nila ni Diego. Ikaw ba ang tinakdang magmamay-ari ng sandatang gawa ko? Kung ganun, totoo nga ang alamat. Nag-aantay lang ng tamang pagkakataon ng bakal ng bulkan. Isang malaking karangalan para sa kagaya kong panday ang gumawa ng sandatang tatatak sa kasaysayan. Hayaan mo kung tapusin muna ito, Diego. Itinuloy ng binata ang pagpapanday hanggang sa tuluyan itong matapos. Higit na mas malaki ito at mas mahaba kesa sa normal na sandata. Ang hawakan ay yari sa kamagong at ang sisidla naman mula sa matibay na kahoy ng mulave. Pinagmasdan ni Edsel ang ginagawang sandata, ngunit sa pakiramdam niya, tila may kulang. Aba, ang ganda na niya na. Pero teka, bakit parang hindi ka masaya? Di naman sa ganoon. Pakiramdam ko kasi parang may kulang eh. Ikaw ang gumawa sa sandatang yan. Kaya paniguradong alam mo din kung ano yung kulang. Muling inilapag ni Edsel ang sandata sa mesa. Pilit iniisip kung ano ang kulang. Perpekto naman ang pagkakagawa ng talim, maging ang balanse. Maganda din ang mga disenyong nakaukit. Basta, alam kong may kulang sa gawa ko. Nagpa siya itong wag na munang ibigay kay Diego ang sandata dahil hindi pa nito alam kung ano ang kulang. Ngunit na mga sumunod na araw, isang pulutong na mga tulisan ang sumugod sa lugar. Umahangos na pumunta sa pandayan si Lester para ibalita ang kaguluhan. Papunta na dito ang mga tulisan. Magsipaghanda kayo. Edsel, Diego! Handa na ako, Manong. Ang mabuti pa, salubungin natin ang pwersa nila. Nang sa ganon, hindi na sila makapasok sa... Hindi na ituloy ang pagsasalita. Nakita nitong bumagsak si Edsel. Isang palaso ang nakatarak sa likod. Nandito na sila. Lester, siguraduhin mong hindi sila makakapasok sa pandayan. Malinaw, Edsel. Magtago kayo. Ako nang bahala rito. Sinalubong nito ang mga papasugod na kalaban. Nagulat si Diego. Hindi tinatabla ng taga o kahit anong sandata ang balat nito. Ano? Naniniwala ka na, bata? Hindi ordinaryong tao si Lester. Dahil ipinanganak siyang may taglay na bertud mula sa mga bayawak. Sa bawat katagang binibitawan nito, bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Huwag ka nang magsalita, Manong. Kailangan mong tipirin ang lakas mo. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko hahayaang may makapasok sa pandayan. Kami na ni Lester ang bahala. Tugon ni Diego. Akmang tatayo na sana ito nang biglang hawakan ni Edsel ang kamay. Sandali lang, Diego. Hindi ba pangarap mo ang kapayapaan? Opo, Manong. Pakiusap. Huwag na ho kayo magsalita. At para makamit mo yun, kailangan mo ng kalayaan. Wika ni Edsel, sabay abot kay Diego ng ginawang sandata. Teka, bakit mo ito binibigay sa akin, Manong? Para sa'yo ang sandatang ito, Diego. Alam ko na kung ano ang kulang. Pakiusap, tapusin mo na ang buhay ko gamit ang sandatang yan. Binyagan mo ito ng dugo ng taong lumikas sa kanya. Ano bang sinasabi niyo, Manong? Hindi ko po yun magagawa. Kailangan mo itong gawin, Diego. Ito lang ang paraan. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang kahilingan ko. Ituring mo itong kabayaran sa paglikha ko kay kapayapaan. Hindi. Ayoko, Manong. Binunot ni Edsel ang sandata
iniabot sa kamay ni Diego habang nakatutok sa kanya ang talim. Gawin mo na, Diego. Sa ngalan ng kasarinlan, inaalay ko ang aking buhay para makamit ng bansang ito ang kalayaan. Ipinikit ni Diego ang mga mata. Biglang itinarak ang dulo ng talim. Nang imulat ng binata ang mga mata, nakita niyang nakangiti si Edsel. Napahagulgol ang binata. Hindi lubos maisip na isasakripisyo nito ang sariling buhay para lang magkaroon sila ng pagkakataong makalaya sa kamay ng mananakop. Nang bunuti ni Diego ang sandata, naramdaman nito ang kakaibang presensya sa kanyang katawan na tila hawak ng isa pang nilalang ang kanyang mga kamay. Nararamdaman kita, Manong Edsel. Maraming salamat sa sakripisyo mo. Sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang pagbubuwis mo ng buhay. Dali-dali itong tumakbo palabas ng pandayan. Sinugod ang mga kalaban gamit ang sandatang si Kapayapaan. Laking gulat ni Diego. Kahit malayo ang mga kalaban, nagagawa nitong maabot. Nahati ang mga katawan. Napupugutan ng ulo ang ilan. Kahit hindi direktang matamaan. Hindi alintana ni Diego ang dami ng mga ito. Nagawa niyang ubusin ang mga kalaban sa ilang wasiwas lamang ng hawak na sandata. Iilan na lamang ang natira sa mga tulisan. Ang karamihan halos hindi na makilala. Nagkanda-hiwa-hiwalay na ang parte ng katawan. May ilang nakaligtas, ngunit hindi na nagtangkang lumaban. Nagsipulasan dahil sa takot. Nakita ni Lester kung gaano kalakas ang taglay na kapangyarihan ng isang binasbasang sandata. Matapos ang labang yon, hindi mapigilan ng binata ang emosyon. Napaluhod ito, sumisigaw habang umiiyak. Hindi na sayang ang sakripisyo mo, Edsel. Ngayon, alam ko na magkakaroon ng kasarinlan ng bayang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi ng batang to, kagaya ng ginawa ko sa pamilya mo. Natapos ang kaguluhan sa lugar. Nakarating sa iba pang bahagi ng probinsya ang ginawa ni Diego. Dahil doon, natakot ang mga tulisan. Tuluyan ang nagsipag-alisan sa lugar. Lalo pa nang malaman na nag-iikot si Diego at Lester para tugisin sila. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng kapayapaan sa lugar. Sa wakas, natupad ng binata ang kanyang pangarap na mamuhay ng payapa. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.